All have sinned and fall short in the glory of the Lord. Maliwanag po yan sa Bible. All have sinned. Lahat po nagkasala. Ngayon, kung ikaw ay naligtas, ikaw ay hindi pwede magmalaki na dahil ito sa iyong mabubuting gawa, sa iyong pagre-reliyon, sa iyong mga religious duties, o kung ano-ano pang mga ginagawa mo na sa tingin mo makapagbibigay ng pogi points sa iyo sa harapan ng Panginoon. That's wrong. Okay? Hindi po ganyan. Naging matuwid tayo sa mata ng Diyos dahil naniwala tayo sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. It's all about Jesus. Not about you, your good works, at lalong-lalo na, not about your religion. Not because of anything na pwede mo pang magawa, naglimus ka sa mga bata, naawa ka doon sa pulubi, binigyan mo ng 5,000, naawa. Nope. Those things, yung iba ginagawa yan para makakuha ng good points sa maraming tao. Diba? Pero akala nila sa harapan ng Diyos, ubra yan. Nope. You cannot mock God. You cannot fool the Lord. Alam ng Diyos ang puso mo. Diba? Kaya kailangan talaga yung sinful nature maalis. Maalis. Ngayon, bakit po ito ang pambungad ko po ngayong umagang ito? Dahil ang topic po natin ngayon ay yung mga nakadestin na mapahamak. Alam niyo, nakakasad po ito. Pero talagang merong mga destin na mapahamak. Kung merong destined to reign, tayo po yon, mga naligtas dito sa church age, destined to reign. Maski yung mga maliligtas po sa, anong tawag dito? Tribulation, those tribulation saints na tinatawag, destined to reign din, di ba? Pero yung mga destined for destruction, destined for hell, that's very, very painful to the heart na malaman. Especially kung mga kamag-anak mo ang involved. Okay. So, ano ang palatandaan na ang isang tao ay wala kay Christ? Isa lang pong sagot ko, ito ay ang hindi pa niya tinatanggap si Kristo sa buhay niya. Again, yung tanong na yun na ano ang palatandaan para maligtas? No, wala pong ganon. Kasi makinig pong mabuti, ito pong importante. Kung ikaw ay na-save, automatic yung good works, madaling mangyari yun. Dahil may bago ka ng nature. Di ba? At kung ikaw ay na-save na, mag-iiba na yung pananaw mo, hindi na ikaw yung dati, di ba? At syempre, yung mga nananatili pa rin sa kasalanan, yung mga may sinful nature pa rin, yung mga merong Adamic nature na tinatawag, sila po ay destined pa rin for hell. Kahit nagre-religion, kahit na kung ano na may mga sinasalihang religious festivals, activities and all that, wala lahat yan. Walang pogi points yan sa harapan ng Diyos. At pag naiwan po sa tribulation yung mga unbelievers, tandaan nyo, ang unbelievers po ay yung hindi naglagak ng pananampalataya kay Kristo. It's so sad. Meron po rito sa YouTube nakalagay, maiiwan ng iba sa rapture. Some will be left dahil hindi sila gumawa ng mabuti. No? Hindi ang mabubuting gawa ang magbibigay sa atin ng passes para ma-rapture tayo. Kundi ang ginawa ni Kristo sa cross na pinaniwalaan at tinanggap natin sa mga buhay natin. Yun po. It's so easy. It's all about Jesus and not about us. Ngayon, yung mga naiwan po, pag nag-rapture na po, syempre iba na po ang mangyayari. Pasok na po yung 7 years of tribulation. Nandiyan na po yung tinatawag na mga calamities na sobra. At syempre, may darating na isang pinuno na punong-puno ng karisma na mamahalin ng buong mundo ang Antikristo. Okay? Sa pamamahala po ng Antikristong ito, gagawin po niya ang gusto ng mga tao. Mamamangha ang mga tao, mamamangha ang lahat ng mga tao na mga naiwan. Amen? Pero pagdating po nung kalagitnaan ng tribulation, papanik po siya dun sa third temple na kanyang pinagawa rin, sasabihin niya, I am God. Then after that, pasok na po ang Great Tribulation. At doon po malalaman yung mga aayaw doon sa Antikristo. At later on, magiging tribulation saints. Kaya lang, kailangan po nila magpapugot ng ulo during that time kasi ang kaligtasan po during that time ay faith in Jesus plus shedding of your own blood. Sapagkat dito po sa church age, connected
ang Jesus blood. Again, dito lang po sa church age connected yung or epektibo yung the blood of Christ na maghuhugas ng mga kasalanan natin. Wherein, pagdating ng Great Tribulation, kailangan mo magpapugot ng ulo kung gusto mong makapunta ng langit. Yun po ang nakalagay po sa Bible. Marami pong ayaw maniwala dyan, pero ano naman ngayon kung hindi nila paniwalaan? Di maiiwan sila. Hayaan po nyo sila. Importante tayo makakasama sa rapture. Diba? So ayun po. Yung mga matitigas po ang ulo, ito na po yung topic natin nandiyan sa larawan na yan. Yan po talaga yung mga nakadestined na for hell. Mga magpapatatak po ng 666. Nasabi ko na po ba sa inyo, pag nagpatatak ka na ng 666 o 666, sais, wala ka ng pag-asang maligtas pa. Marami ngayon nakikita ko po, actually magkakaroon kayo ng idea sino kayo mga magpapatatak pagdating ng panahon. Kapag ka nag-rapture, halimbawa, may mga kilala ba kayong tao na sa tingin nyo talagang tatanggapin ang tatak ng Antikristo? Ako marami po kong kilala. Nakikita ko po ngayon, ito yung mga makamundo, ito yung talagang dito lang sa mundong buhay. Magpapatak niya dahil gusto nila talaga ng comfort na buhay, komportableng buhay. Magpapatatak po ang mga yan. Okay? At pag nagpatatak po sila, dahil hindi nga nila alam ang Biblia, hindi nila alam ang Bible, madedestined po sila for hell, forever and ever. Bound for hell, forever and ever. Ito po yung mga hindi pa pinapanganak sa mundong ito, talaga nakadestined na for hell. Yan po ang ng Diyos, kalawakan ng pangunawa ng Diyos na hindi natin kayang saklawan. Kahit gaano pa tayo kagaling ng mga teologo, kahit gaano pa tayo kagaling sa Bible, hindi natin kayang saklawan ng utak o kapangyarihan at kaalaman ng Diyos pagdating sa mga bagay na kung sino maliligtas o hindi. Importante pinili ka. Importante you are destined for heaven and not for hell. Kaya sa araw pong ito, ma-realize sana natin na kung may mga kilala tayong alam natin destined or bound for hell, let us share to them the love of Jesus na hindi nagbabago magpakailanman. God bless po sa atin lang.